Isang taus-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal. Ako po si Elsa at maligayang pagbabalik sa tinig ng pag-ibig. Sa bawat kwento, may pusong nasasaktan, pero mayroon ding natututong lumaban. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo. Paano kung ang mismong dangal na pinag-ingatan mo ng maraming taon ay bigla na lang yurakan sa harap ng lahat? Ito ang kwento ni Marisol. Nasa kalagitnaan si Marisol ng pagwawasto ng mga test paper sa kanilang maliit na sala nang lumapit ang kanyang 16 na taong gulang na anak na si Ana. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Mama, mahinang tawag nito. May ipinapakita po sa akin si Tita Elena sa phone to niya. Tungkol po kay Papa. Itinigil ni Marisol ang pagsusulat at inangat ang kanyang tingin. Isang ngiting para sa isang ina ang gumuhit sa kanyang labi. Ano iyon, anak? May problema ba? Inabot ni Ana ang cellphone. Nanginginig ang kamay nito. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marisol. Ang nasa screen ay isang video. Maingay. Malabo. Pero malinaw na malinaw ang mga muka. Isang pamilyar na restaurant, at doon, sa isang sulok, nakaupo ang kanyang asawa, si Ricardo. Ang lalaking pinakasalan niya 20 taon na ang nakalipas, pero hindi si Marisol ang kasama nito. Isang babaeng mas bata, mas maputi. Si Katrina, ang personal assistant nito sa opisina. Nakita ni Marisol kung paano nito hinaplos ang pisngi ni Ricardo. At nakita niya kung paano yumuko ang kanyang asawa para halikan ito sa labi. Isang halik na hindi panakaw. Isang halik na puno ng pagmamahal. Hindi ito totoo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang video ay walang tunog sa kanyang pandinig, pero ang bawat kilos nila ay isang sigaw na dumudurog sa kanyang puso. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay. Sunod-sunod. Walang tigil. Isang notification mula sa Facebook. Isang kaibigan ang nagtag sa kanya sa isang post. Pagbukas niya, bumungad ang parehong video. Daang-daang shares, libu-libong reactions, at ang mga komento, kawawang misis, mukhang hindi na maalagaan si Sir. Ganyan talaga pag teacher lang ang asawa. Masyadong plain. Nako, for sure alam na ni Mrs. yan. Nagbubulag-bulagan lang para sa pera. Kasalanan din ng babae yan. Baka pinabayaan na ang asawa. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang mga taong ito, hindi siya kilala, pero hinuhusgahan siya. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya, nais siyang lunurin. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Mama, are you okay? Niyakap siya ni Ana. Umiiyak na rin ito. Mama, wag po kayong maniwala sa kanila. Pero paano? Paano siya hindi maniniwala sa nakita ng dalawa niyang mata? Ang sakit. Mas masakit pa sa sampal. Isang pagtataksil na ipinangalandakan sa buong mundo para pagpiestahan. Wala sa sariling hinaplos ni Marisol ang kanyang kaliwang kamay. Ang wedding ring na 20 taon na niyang suot, na dating simbolo ng pangako at pag-ibig, ay biglang naging malamig at banyaga sa kanyang daliri. Kasabay ng pag-vibrate ng cellphone ni Ana, tumunog naman ang telepono niya sa ibabaw ng mesa. Isang pamilyar na ringtone. Ang tunog na itinakda niya para sa eskwelahan, si Ma'am Teresita, ang kanilang prinsipal. Ang babaeng itinuring na niyang pangalawang ina. Sa gitna ng kaguluhan, ang tawag na ito ay parang isang sinag ng pag-asa, si Ma'am Teresita. Maiintindihan siya nito. Tutulungan siya nito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ang tawag. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Hello po, Ma'am Teresita. Walang pag-aalala sa kabilang linya. Walang kumusta ka? Walang bahid ng simpatiya. Ang sumagot sa kanya ay isang boses na malamig, formal, at may diin. Marisol. Napalunok si Marisol. Ma'am, nakita ko na ang kumakalat sa internet.
Direktang sabi nito, pumunta ka sa opisina ko bukas ng umaga. Agad-agad. Tayo lang ang mag-uusap. Sandaling katahimikan. Huminga ng malalim si Marisol. Nag-aabang ng mga salitang magpapagaan sa kanyang loob. Pero ang sumunod na sinabi ng principal ay ang huling dagok na tuluyang sumira sa kanyang gabi. Marisol, kailangan nating protektahan ang reputasyon ng eskwelahan. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng kahit anong gulo, walang tulog. Buong gabi, ang mga salita ni Ma'am Teresita ay umaling-aungaw sa isip ni Marisol. Hindi, kumusta ka? Hindi, anong maitutulong ko? Kundi, protektahan ang reputasyon ng eskwelahan. Ang eskwelahang 20 taon niyang pinaglingkuran, ang kanya ng pangalawang tahanan. Kinabukasan, habang naglalakad siya papasok sa gate ng paaralan, ramdam niya agad ang pagbabago. Ang mga dating ngiti na sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga pabulong na usapan. Ang mga mata ay sumusunod sa bawat hakbang niya, puno ng awa, panghuhusga at pagkamausisa. Pati si Mang Jun, ang security guard na lagi siyang binabati ng magandang umaga, Ma'am Sol, ay nag-iwas ng tingin at nagkunwaring may inaayos sa logbook. Bawat pasilyo na kanyang daanan ay parang isang mahabang paglilitis. Ang mga kapwa guro na dati niyang kasabay magkape, biglang may importanteng ginagawa. Ang mga magulang na nakatambay, biglang tumatahimik pagdaan niya. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Isang mantsa sa malinis na uniforme ng eskwelahan. Pagdating niya sa tapat ng opisina ng prinsipal, huminga siya ng malalim. Kinatok niya ang pinto, umaasa pa rin sa isang katiting na pag-unawa. Pasok. Malamig na sagot mula sa loob. Pagpasok ni Marisol, nakaupo si Ma'am Teresita sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Nakapokus ang mga mata nito sa mga papeles. Umupo ka, Marisol. Sumunod si Marisol. Ang dating mainit at palakaibigang opisina ay tila naging kasing lamig ng yelo. Alam mo kung bakit kita pinatawag? Simula ni Ma'am Teresita habang inaayos pa rin ang mga papel. Ang iskandalong ito nakakasira sa pangalan ng paaralan. Ang asawa mo, si Ricardo, isa siya sa mga pinakamalaking benefactor natin. Marami siyang naitulong sa mga proyekto dito. Tumango lang si Marisol. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Hindi magandang tingnan na ang isang guro mula sa ating paaralan ay sangkot sa ganitong klase ng gulo. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, kaya napag-isipan ko, para sa ikabubuti ng lahat, mas maganda kung mag-leave ka muna. Mag-leave po? Gulat na tanong ni Marisol. Pero, ma'am, ako po ang biktima dito. Hindi iyan ang issue, mabilis na sagot ni Teresita. Ang issue ay ang ingay na nililikha nito, unpaid leave, hanggang sa humupa ang usapan. I think that's the most practical solution. Hindi makapaniwala si Marisol, parang sinaksak siya ng paulit-ulit. Pero paano po ang mga estudyante ko? Ang klase ko? Maraming pwedeng humalili sa iyo. Bumagsak ang mga balikat ni Marisol. Ang huling hibla ng pag-asa ay naputol na. Marisol, sabi ulit ni Teresita, at ngayon may kaunting paglambot sa boses nito. Isang paglambot na mas nakasakit. Hindi mo na ba natatandaan? Noong bago ka pa lang dito, ako ang tumulong sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Isipin mo na lang na ito ay isang maliit na paraan para suklian ang tiwalang ibinigay ko sa iyo noon. Utang na loob. Ang salitang utang na loob ay parang kadenang ipinulupot sa leeg ni Marisol. Siya na ang nasaktan, siya pa ang may utang. Siya na ang biktima, siya pa ang kailangang magparaya. Wala nang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Tumango na lang siya, tumayo, at walang lingon-likod na lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya mula sa kanyang dating classroom ang masayang tawanan ng mga estudyante. Isang pamilyar na tunog na ngayon ay parang nagpapahiwatig na hindi na siya kabilang doon. Napasandal siya sa pader at doon,
Sa isang sulok kung saan walang nakakakita, sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Umuwi siyang bitbit ang kahihiyan at pakiramdam na pinagtulungan siya ng buong mundo. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, ang inaasahan niyang katahimikan ay wala roon. Nakatayo sa gitna ng sala si Ricardo. Hindi ito mukhang nagsisisi. Hindi ito mukhang humihingi ng tawad. Nakatayo ito roon na parang siya pa ang may karapatang magalit. Naningkit ang mga mata nito nang makita siya. Marisol, mag-usap tayo, malamig nitong sabi. Para sa kapakanan ng pamilya, kailangan mong manahimik. Ang mga salita ni Ricardo ay parang langis na ibinuhos sa nag-aapoy ng damdamin ni Marisol. Kailangan mong manahimik. Parehong-pareho sa sinabi ni Ma'am Teresita. Tila lahat sila ay may iisang script. Manahimik? Nanginginig ang boses ni Marisol. Hindi sa takot, kundi sa galit na ngayon lang niya naramdaman. 20 taon, Ricardo. 20 taon akong nanahimik para sa pamilyang ito. Isinakripisyo ko ang career ko para suportahan ka. Ibinigay ko ang lahat. Tapos ganito? Ipapahiya mo ako sa buong mundo at ako pa rin ang kailangang manahimik? Sumandal si Ricardo sa pader. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Marisol, let's be practical. Isang pagkakamali lang iyon. Huwag na nating palakihin. Anong sasabihin ng mga tao? Ng mga business partners ko? Paano si Ana? Si Ana? Halos pasigaw na sagot ni Marisol. Sana inisip mo si Ana bago ka gumawa ng kalokohan. Ako? Ako ang iniisip ko ngayon. Ang dangal ko na winasak mo. Dangal? Tumawa si Ricardo ng mapakla. Masyado ka nang nagiging madrama, Marisol. Baka naman may pagkukulang ka rin. Minsan, kailangan mo ring tanungin ang sarili mo. Masyado kang abala sa eskwelahan mo, sa mga test paper mo. Naging nakakasawa ka na. Ang bawat salita ay isang punyal. Hindi lang pala siya pinagtaksilan. Minamaliit pa ang buong pagkatao niya. Hindi na niya kinaya. Bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya kanina sa eskwelahan. Napaupo siya sa sofa, talunan, wasak, at walang kakampi. Si Ricardo naman ay walang imik na kinuha ang kanyang coat at lumabas ng pinto. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mga guho ng kanilang pagsasama. Habang nakayuko siya at umiiyak, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Marahil ay si Ricardo. Bumalik para humingi ng tawad. Isang maliit na bahagi niya ang umasa. Pinunasan niya ang kanyang luha at binuksan ang pinto. Pero hindi si Ricardo ang nasa labas. Nakatayo doon si Clara, ang pinakabatang guro sa kanilang departamento. May dala itong isang paper bag na amoy ang mainit na lugaw. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ma'am Sol, mahinang sabi nito, narinig ko po ang nangyari. Okay lang po ba kayo? Walang nag-imbita sa kanya, pero pumasok si Clara. Isinara ang pinto at inilapag ang daladala sa mesa. Tiningnan nito ang namumugto niyang mga mata at ang magulong sala. Huwag niyo na pong sagutin, sabi ni Clara habang naglalabas ng mangkok. Halata naman po na hindi kayo okay. Kain po muna kayo. Hindi makapagsalita si Marisol. Sa buong araw na iyon, si Clara ang unang taong nagtanong kung kumusta siya. Ang unang taong nagpakita ng tunay na malasakit. Umupo si Clara sa tapat niya. Ma'am Sol, nakita ko po kayo kanina sa eskwelahan. Nakita ko po kung paano sila magbulungan. Mga walang hiya sila. Hinawakan ni Clara ang kamay niya. Ma'am Sol, hindi niyo po kasalanan to. Labanan niyo po sila. Napatingin si Marisol sa batang guro. Puno ng apoy ang mga mata nito. Paano, Clara? Paano ako lalaban? Ang buong mundo, laban sa akin. Hindi po totoo yan, giit ni Clara. Kakampi niyo po ako. At ang pinakamahalaga, kailangan niyong maging kakampi ng sarili niyo. Kinuha ni Clara ang isang tissue mula sa kahon sa mesa. Dahan-dahan, pinunasan nito ang mga luha sa pisngi ni Marisol na parang isang nakababatang kapatid. Sayang ang luha niyo para sa kanila, ma'am. Sa simpleng gesto na iyon,
Isang bagay ang nabuhay sa loob ni Marisol. Isang bagay na akala niya ay tuluyan ng namatay kanina. Pag-asa. Tumingin si Clara ng diretso sa kanyang mga mata. Ang boses nito ay seryoso at puno ng paninindigan. Kung hindi ka lalaban para sa sarili mo, sino pa? Hahayaan mo na lang ba na sila ang manalo? Ang mga salita ni Clara ay tumatak sa isip ni Marisol. Hahayaan mo na lang ba na sila ang manalo? Hindi niya hahayaan. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Ana sa eskwelahan gamit ang tricycle, nagpasya siyang mamalengke. Kailangan niyang kumilos na parang normal ang lahat. Kailangan niyang ipakita sa sarili niya na hindi pa katapusan ng mundo. Habang bitbit ang kanyang bayong, pilit niyang itinataas ang kanyang noo. Kahit paramdam niya ang bigat ng bawat tingin na ipinupukol sa kanya. Ang palengke, na dati isang lugar ng pamilyar na ingay at kamustahan, ngayon ay parang isang entablado. Bawat pagtawad niya sa isda, bawat pagpili niya ng gulay ay tila isang palabas na pinapanood ng lahat. Nasa tapat siya ng pwesto ng gulay nang marinig niya ang isang pamilyar na boses, malakas at matinis. Aba, Marisol, namamalengke ka pa pala? Akala ko nagtatago ka na sa hiya. Si Aling Lydia, isa sa mga magulang sa eskwelahan, na kilala sa pagiging tsismosa. Nakatayo ito roon, kasama ang dalawa pa niyang kaibigan, ang mga matay mapanuri mula ulo hanggang paa. Pilit na ngumiti si Marisol. Magandang umaga po, Aling Lydia. Kailangan pa rin pong kumain ng pamilya ko. Tumawa si Aling Lydia, isang tawang hindi abot sa kanyang mga mata. Sa bagay, lalo na siguro ngayon, kailangan mong pagbutihin ang luto mo. Baka sakaling sa bahay na umuwi ang asawa mo at hindi sa kung saan-saang restaurant. Narinig ng mga katabing pwesto ang sinabi nito. Ang ilan ay nagtakip ng bibig para itago ang kanilang mga ngisi. Ang iba'y umiwas ng tingin, tila nahihiya para sa kanya. Ramdam ni Marisol ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi pa tapos si Aling Lydia. Lumapit pa ito na parang nagbibigay ng payo. Alam mo, iha, ganyan talaga ang mga lalaki. Hinahanap ang kalinga. Baka naman kasi masyado kang naging abala sa pagiging titser mo, napabayaan mo na ang obligasyon mo bilang asawa. Ang dangal ng babae, nasa pag-aalaga yan sa kanyang pamilya. Ang bawat salita ay isang sampal, publiko, nakakababa ng pagkatao. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero ano ang sasabihin niya? Ano mang sabihin niya ay gagamitin lang laban sa kanya. Ang mga bubuyog, ang mga tsismosa ay handang-handa ng kumagat. Yumuko na lang si Marisol. Kinuha niya ang kanyang bayong at walang imik na tumalikod. Aba, bastos! Kinakausap pa, tatalikuran ka na lang. Pahabol na sigaw ni Aling Lydia. Naglakad palayo si Marisol. Hindi, tumakbo siya palayo. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Hindi niya pinansin ang mga taong nababangga niya. Ang tanging gusto niya ay makatakas. Makatakas sa mga matang mapanghusga, sa mga bibig na walang habas kung manakit. Pagdating sa bahay, isinara niya ang pinto at napasandal dito. Doon na bumagsak ang lahat. Ang tapang na sinubukan niyang buuin kaninang umaga ay nawasak sa isang iglap. Ang pagiging tahimik pala ay hindi katahimikan. Ito ay pag-amin sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Habang nakaupo siya sa sahig, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula sa opisina ng principal. Subject, Confidentiality Agreement. Binuksan niya ang email. Nandoon ang formal na abiso tungkol sa kanyang unpaid leave. At mayroon itong attachment, isang dokumento, isang kasunduan na nagsasabing hindi siya magsasalita tungkol sa anumang issue na maaaring makasira sa reputasyon ng eskwelahan kapalit ng kanyang mapayapang pagbabalik sa serbisyo kapag handa na ang lahat. Gusto nilang legal na busalan ang kanyang bibig. Tinitigan ni Marisol ang dokumento sa screen. Ang ginawa sa kanya ni Aling Lydia sa palengke ay masakit. Pero ito ay mas masahol. Ito ay isang organisadong pagtatangka. Naalisin ang kanyang karapatan,
ang kanyang boses, ang kanyang dangal. Isinara niya ang laptop. Ang pagpapakita ng tapang sa labas ay hindi sapat. Ang tunay na laban ay hindi sa palengke. Ang tunay na laban ay magsisimula ngayon. Kinabukasan, hindi na nag-isip pa si Marisol. Hindi niya pinirmahan ang dokumento. Sa halip, nagbihis siya, huminga ng malalim at bumalik sa eskwelahan. Hindi bilang isang guro na susunod sa utos, kundi bilang isang taong may ipinaglalaban. Dire-diretso ang lakad niya papasok sa opisina ng prinsipal. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Nag-angat ng tingin si Ma'am Teresita mula sa mga papeles nito. Bakas sa mukha nito ang pagkagulat, na agad napalitan ng inis. Anong ginagawa mo rito, Marisol? Hindi ba't sinabi kong mag-leave ka na? Isinara ni Marisol ang pinto sa likuran niya. Kalmado ang kanyang mga hakbang papalapit sa mesa. Inilapag niya ang kanyang cellphone na nakabukas sa email. Ito po, ma'am. Ito po ang dahilan kung bakit ako nandito. Isang confidentiality agreement? May diin sa bawat salita ni Marisol. Gusto niyo po akong piliting manahimik ng legal? Sumandal si Ma'am Teresita sa kanyang silya, tila hindi natinag. Proteksyon lang iyan para sa eskwelahan, Marisol. At para na rin sa iyo. Para hindi na lumaki pa ang gulo. Ang gulo? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Marisol. Ma'am, ang gulo ay nangyari na. At hindi po ako ang may gawa noon. Pero bakit ako ang pinaparusahan nyo? Bakit ako ang kailangang magtago? Bakit ako ang kailangang busalan? Tumayo si Ma'am Teresita. Lumakad ito papunta sa bintana, nakatalikod sa kanya. Marisol, nagsimula itong magsalita. Ang boses nito ay mas mababa na, mas personal. Alam mo, noong una kang dumating dito, nakita ko ang sarili ko sa iyo. Bata, puno ng pangarap, puno ng dedikasyon. Kaya tinulungan kita. Ipinaglaban kita sa board para makuha mo ang permanenteng posisyon na iyon kahit marami ang may ayaw. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito'y puno ng pagpapaalala. Ang pakiusap ko sa iyo ngayon ay hindi bilang prinsipal mo, kundi bilang isang taong nagmalasakit sa iyo. Ang paaralang ito, buhay ko ito. Itinayo ko ito mula sa wala. At si Ricardo, ang asawa mo, malaki ang naitulong niya para mapanatili itong nakatayo. Kung masisira ang pangalan niya, apektado tayong lahat. Apektado ang eskwelahan. Lumapit ito kay Marisol, ang boses ay halos pabulong na. Isang maliit na pabor lang ang hinihingi ko, manahimik ka muna. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na ikasisira niya, na ikasisira nating lahat. Ito na lang ang sukli mo sa lahat ng naitulong ko sa iyo. Utang na loob, Marisol. Ang mga salitang iyon ay tumama ng napakabigat. Utang na loob. Isang sagradong konsepto na ipinag-uugatan ng kanilang kultura. Isang bagay na hindi basta-basta maaaring talikuran. Napayuko si Marisol. Naglalaban ang isip at puso. Naglalaro sa kanyang isipan ang lahat ng kabutihang ginawa ni Teresita para sa kanya noon. Pero kasabay nito, nararamdaman niya ang sakit ng kasalukuyang pagtataksil. Ginamit ng taong ito ang kanyang kabaitan noon bilang isang armas para kontrolin siya ngayon. Ilang sandali ng katahimikan. Dahan-dahan, inangat ni Marisol ang kanyang ulo. Tumingin siya sa mga mata ng babaeng dati niyang hinahangaan. Wala na ang takot. Ang naroon ay isang malinaw at matatag na desisyon. May utang na loob po ako sa inyo, ma'am. At habang buhay ko po iyong tatanawin, mahinahon niyang sabi. Pero ang dangal ko, hindi ko po pwedeng ipagbili. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa kanina. Iniwan niya si Ma'am Teresita na nakatayo roon, gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa paglabas niya, alam na ni Marisol na sinunog na niya ang tulay sa pagitan nilang dalawa. Pero alam din niya, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang sumabog ang eskandalo,
na pinili niya ang tama. Pinili niya ang kanyang sarili. Pag-uwi ni Marisol mula sa eskwelahan, wala ng luha sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matibay. Desisyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Kung gusto nilang lahat na manahimik siya, ibibigay niya ang kanilang gusto, pero sa sarili niyang paraan. Mananahimik siya sa salita, pero kikilos siya. Pumunta siya sa kanilang silid. Ang silid na 20 taon nilang pinagsaluhan ni Ricardo. Kinuha niya ang lahat ng damit ng asawa mula sa aparador at maingat na inilipat sa isang maletang matagal nang hindi nagagamit. Hindi siya galit. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat tupi ng damit ay isang formal na pagpapaalam. Pagkatapos, binuksan niya ang isang lumang kabinet na bakal kung saan nakatago ang lahat ng importanteng dokumento ng kanilang pamilya. Nandoon ang lahat. Marriage certificate, mga birth certificate ni na Ana, titulo ng lupa, mga bank book. Kinuha niya ang isang malaking kahon at sinimulang ayusin ang mga ito. Ihihiwalay na niya ang kanyang buhay mula kay Ricardo. Ito ang unang hakbang. Habang naghahalungkat, nahawakan niya ang isang folder na may markang financial records. Nasa loob nito ang mga kopya ng kanilang income tax returns at mga financial statements na pinapapirmahan sa kanya ni Ricardo taon-taon. Naalala niya kung paano ito laging minamadali. Pirmahan mo na lang dito, honey, para ma-file na natin. Lagi siyang nagtitiwala. Hindi na niya binabasa. Ngayon, binuklat niya ang mga ito isa-isa. Bilang isang guro sa math, sanay ang kanyang mga mata sa mga numero. Hindi siya accountant, pero mayroon siyang atensyon sa detalye. Inilatag niya ang mga dokumento sa sahig, pinagtabi-tabi ayon sa taon. Sa una, wala siyang napansin, pero habang tumatagal, may isang bagay na hindi tumutugma. Isang declared expense sa isang taon, biglang nawawala sa susunod. Isang asset na nakalista pero walang malinaw na detalye. Mga maliliit na bagay. Pero para sa isang isip na sinanay sa luhika, ang mga ito ay mga pulang bandila. Sa ilalim ng bunton ng mga papeles, may nahulog na isang manipis na folder na hindi niya napansin kanina. Mas bago ito, nang buksan niya, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay isang lumang diploma, ang kanyang diploma sa kolehiyo. Nakasulat doon ang kanyang pangalan sa magandang pagkakalimbag, malinaw at buo, Marisol de la Cruz. May manipis na alikabok na bumabalot dito. Dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang laylayan ng kanyang damit. Tinitigan niya ang pangalan, de la Cruz. Ang pangalan niya bago siya naging Sandoval. Ang pangalan ng babaeng puno ng pangarap, ang babaeng gustong maging pinakamahusay na guro. Hindi Mrs. Ricardo Sandoval, ang asawang pinabayaan, ang asawang pinagtaksilan, kundi si Marisol de la Cruz. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Itinabi niya ang diploma at bumalik sa mga papeles sa sahig. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa paghihiwalay. Tungkol na ito sa pagbawi sa kanyang sarili. Sa ilalim ng pinakahuling folder ng tax return, may nakasuksok na isang kapirasong papel. Isa itong statement of assets, listahan ng mga ari-arian. Karamihan ay pamilyar. Ang bahay, ang kotse, ang maliit na lupa sa probinsya. Pero sa dulo ng listahan, may isang pangalan na ngayon lang niya nabasa sa buong buhay niya. Isang pangalan ng kumpanya. K@M Solutions. Hindi niya alam kung ano ito. Hindi niya maalalang nabanggit ito ni Ricardo kailanman. Walang negosyong ganito ang asawa niya o wala siyang alam. Pero nakalista ito sa ilalim ng kanilang mga ari-arian. Tinitigan ni Marisol ang pangalan. K&M Solutions. May kung anong malamig na gumapang sa kanyang likuran. Isang kutob, isang pakiramdam na may mali, isang pakiramdam na ang butas na nakita niya sa mga numero ay mas malalim pa pala kaysa sa kanyang inaakala. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marisol. Agad niyang tinawagan si Clara. Clara, pasensya na sa abala. Pwede ka bang pumunta dito sa bahay? May kailangan akong ipakita sa iyo. Importante.
Wala pang isang oras, dumating si Clara, dala ang kanyang laptop at 2 baso ng milk tea. Nakita niya ang mga papeles na nakakalat sa sahig ng sala. Mukhang nag-general cleaning kayo, Ma'am Sol. Biro nito. Hindi lang general cleaning, Clara. Isang investigasyon. Seryosong sagot ni Marisol. Ipinakita niya ang Statement of Assets at itinuro ang pangalang K&M Solutions. Ano po ito? Tanong ni Clara. Iyan din ang tanong ko, sabi ni Marisol. Hindi ko ito kilala, pero nakalista ito bilang isa sa mga ari-arian namin. Clara, teki ka, di ba? Pwede mo bang subukang hanapin kung ano itong kumpanyang ito? Agad na binuksan ni Clara ang kanyang laptop. Habang nagtatype ito ng mabilis, ikinuwento ni Marisol ang tungkol sa mga numerong hindi nagtutugma sa mga tax return. Nakikinig si Clara habang ang mga daliri ay walang tigil sa pagtipa sa keyboard. Ang kanilang sala ay naging isang biglaang investigation room. Ang dating lugar ng panonood ng TV at pagkukwentuhan ng pamilya ay napuno ng tensyon at mga dokumento. Ang amoy ng alikabok mula sa mga lumang papel ay humalo sa matamis na amoy ng milk tea. 2 guro, isang veterano at isang baguhan, na magkatabing nakaupo sa sahig, pinag-iisahan ang isang palaisipan. Okay, nahanap ko na, sabi ni Clara pagkaraan ng ilang minuto. Kumunot ang noo nito. May business registration ang K&M Solutions. Pero, kakaiba ma'am, ang nakarehistrong address, isang residential lot lang sa Bulacan na walang nakatayong kahit anong building. At ang nature of business, napaka-general. Consultancy and general services. Parang kumpanyang ginawa lang sa papel. Bulong ni Marisol, isang dummy company. Teka, mayroon pa, sabi ni Clara. Mas lalong nagsalubong ang kilay. May mga public records dito ng mga government contracts. Nakakuha ang K at M Solutions ng ilang maliliit na proyekto. At isa sa mga kliyente nila, teka ma'am, pamilyar ito. Ikinabig ni Clara ang laptop palapit kay Marisol. Nakasulat doon ang pangalan ng isang foundation. Ang foundation na siyang nagbibigay ng pondo para sa mga infrastructure project ng kanilang eskwelahan. Ang foundation kung saan benefactor si Ricardo. Nagkatinginan ang dalawa. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ay cross-reference natin sa mga school records, sabi ni Marisol. May kopya ako ng mga financial reports na ipinipresenta sa mga faculty meeting. Tumakbo siya sa kanyang kwarto at kinuha ang isang folder. Hinanap nila ang mga proyekto sa eskwelahan na pinondohan ng foundation. Isang bagong computer laboratory, ang pagkukumpuni ng gym, pagpapagawa ng bagong garden. Tingnan mo to, ma'am, sabi ni Clara, itinuturo ang screen. Ang supplier para sa mga computer, isang kumpanya na subcontractor daw ng K at M Solutions. Ang kontratista para sa gym, K at M Solutions din. Ma'am Sol, parang ang pera ng foundation ay umiikot lang pabalik sa kumpanyang ito. Napahawak si Marisol sa kanyang bibig. Ang pagtataksil ni Ricardo ay hindi lang pala sa kanilang pagsasama. Yung K sa K at M, biglang sabi ni Marisol, nanginginig ang boses. Katrina, tumango si Clara. Malamang po, pero sino si M? Nag-isip si Marisol. Maya, Melissa, Maria, sino? At bakit isasama ni Ricardo ang pangalan niya sa listahan ng kanilang ari-arian? Napakawalang ingat. Maliban na lang kung biglang nanlaki ang mata ni Clara. Nag-type ulit ito ng mabilis. Ma'am Sol, may nahahanap akong public record, isang bank loan application para sa K at M Solutions. Kailangan ng co-maker. Ang pangalan ng principal borrower ay si Ricardo Sandoval at ang pangalan ng co-maker, itinapat niya ang screen kay Marisol. Nanginginig. Ang pangalan na nakasulat doon bilang co-maker na may pekeng pirma sa tabi nito ay malinaw pa sa sikat ng araw. Marisol D. Sandoval. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tila tumigil ang paghinga ni Marisol habang nakatitig sa kanyang pangalan at sa peking pirma sa screen ng laptop. Ginamit siya. Ginamit ng kanyang sariling asawa ang pangalan niya. Ang magandang reputasyon niya bilang isang guro,
para sa isang maruming gawain. Walang hiya siya. Nanggigigil na sabi ni Clara. Ginamit ka niya, Ma'am Sol. Ginawa kanyang sangkalan. Ang pagkatuklas na iyon ay hindi lang masakit, nakakatakot. Ngayon, hindi na lang siya biktima ng pangangaliwa. Sangkot na ang pangalan niya sa isang posibleng krimen. Kung mabubuking ito, madadamay siya. Ito na siguro ang dahilan kung bakit pilit siyang pinatatahimik ng lahat. Kinabukasan, tila naramdaman ni Ricardo na may nagbago. Marahil ay nalaman niyang bumalik si Marisol sa eskwelahan. Marahil ay may nagsabi sa kanya na nag-uusap sila ni Clara. Pagdating ni Marisol sa bahay mula sa paghahatid kay Ana, nagulat siyang makita ang kotse ni Ricardo na nakaparada sa labas. Naghihintay ito sa sala. Ngunit ngayon, iba ang aura nito. Wala na ang pagiging arogante. Napalitan iyon ng isang bagay na mas kalkulado. Marisol? Mahinahon nitong sabi na para bang walang nangyaring sigawan sa pagitan nila. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Hindi umimik si Marisol. Hinintay niya lang ang susunod nitong sasabihin. Alam kong nasaktan kita, pagpapatuloy nito, at pinagsisisihan ko iyon. Pero Marisol, isipin mo naman ang 20 taon natin. Ang pamilya natin, hindi ba natin ito pwedeng ayusin? Para kay Ana. Lumapit ito at sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Agad na umiwas si Marisol. Ang paghawak nito na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang balat ng ahas, malamig at mapanlinlang. Ricardo, ano ang K&M Solutions? Diretsong tanong niya. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong nakabawi. Isang maliit na sideline lang iyon. Huwag mo nang intindihin, ako na ang bahala doon. Paano ko hindi intindihin kung pangalan ko ang ginamit mo? Nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Nawala ang pagkukunwaring maamo. Saan mo nalaman yan? Nakikialam ka na sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman, Marisol. Para din naman sa pamilya natin ang lahat ng ginagawa ko. Para sa pamilya? O para sa inyo ni Katrina? Bago pa man makasagot si Ricardo, tumunog ang telepono ni Marisol, si Ma'am Teresita. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Marisol, ang boses ng principal ay halatang ninenerbiyos. Nakarating sa akin na may mga tinatanong ka raw tungkol sa mga proyekto ng eskwelahan. Nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na yan. Huwag ka nang maghukay pa. May mga bagay na mas magandang hayaan na lang nakabaon. Ang tawag ay malinaw na isang babala. Salamat po sa payo, ma'am. Sagot ni Marisol bago ibaba ang tawag. Tiningnan niya si Ricardo. Ang pagtatangka nitong magpakaawa at ang tawag mula kay Teresita. Lahat ay planado. Pinagtutulungan siya. See? Sabi ni Ricardo, na parang nanalo. Kahit si Ma'am Teresita, alam kung ano ang tama. Marisol, makinig ka na lang. Itigil mo na ito at aayusin ko ang lahat. Manahimik ka na lang. Tumayo si Marisol. Tiningnan niya ng diretso sa mata ang kanyang asawa. Tapos na akong makinig sa inyo. Puno ng galit, tumayo si Ricardo. Bahala ka sa buhay mo, Marisol. Pero wag mong sabihing hindi kita binalaan. Matapos niyang sabihin iyon, padabog itong umalis. Naiwan si Marisol na nanginginig. Ang pag-uusap na iyon ay isang kumpirmasyon. Takot sila. At dahil takot sila, mas lalo siyang naging determinado. Ilang minuto pagkaalis ni Ricardo, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Wala itong salita. Isa lang itong larawan. Isang litrato ni Ana, ang kanyang anak, nakuha mula sa malayo. Naglalakad ito pauwi mula sa eskwelahan. Walang kamalay-malay na may kumukuha ng litrato niya. Nanlamig ang buong katawan ni Marisol. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang paghinga ay biglang naging mabigat. Ito na ang babala ni Ricardo. Isang banta na hindi idinaan sa salita. Idinamay na nila ang kanyang anak. Ang larawan ni Ana ay parang isang balde ng nagyayelong tubig na ibinuhos kay Marisol.
Biglang nawala ang kanyang tapang. Napalitan iyon ng purong takot. Takot ng isang ina. Napayakap siya sa kanyang sarili, nanginginig, habang paulit-ulit na tinitingnan ang litrato. Agad niyang tinawagan si Clara. Halos hindi na siya makapagsalita sa sobrang kaba. Clara? Si Ana? Pinadalhan nila ako ng litrato ni Ana. Ano? Papunta na ako dyan. Pagdating ni Clara, nadatnan niya si Marisol na nakaupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang cellphone. Agad siyang niyakap ni Clara. Kalma lang, Ma'am Sol. Ito ay isang desperation move. Ibig sabihin, takot na sila. Ibig sabihin, malapit na tayo sa katotohanan. Pero paano si Ana? Umiiyak na sabi ni Marisol. Hindi ko kayang mapahamak siya, Clara. Baka dapat itigil ko na talaga ito. Hinawakan ni Clara ang mga balikat niya at iniharap sa kanya. Ma'am Sol, makinig ka. Ngayon, mas lalo kang may dahilan para ituloy ito. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa anak mo. Anong klase ng kinabukasan ang ibibigay mo sa kanya kung hahayaan mong manalo ang mga taong gumagawa ng ganito? Kailangan nating bilisan. Kailangan nating mahanap ang lahat bago pa sila makagawa ng mas malala. Ang mga salita ni Clara ay parang isang sampal na gumising sa kanya. Tama ito. Ang pag-atras ngayon ay hindi magbibigay ng kaligtasan kundi ng habambuhay na takot. Ang pagsulong ang tanging paraan para protektahan ang kanyang anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot ay naroon pa rin. Pero ngayon, may kasama na itong galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang determinasyon. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Marisol. Kailangan nating malaman kung sino talaga si M, sabi ni Clara. Bumalik sa kanyang laptop. At kailangan nating malaman kung bakit si Aling Lydia ay galit na galit sa inyo, nag-isip si Marisol. Si Aling Lydia, ang anak niya si Kevin laging bagsak sa math. Ilang beses ko na siyang kinausap para sa special tutoring, pero ayaw niya. Laging sinasabi na masyado daw akong istrikto. Baka may iba pa? Sabi ni Clara, habang mabilis na nagtatype. Nag-log-in ito sa isang social media account na may ibang pangalan. Titingnan natin ang mga public posts niya. Baka may makita tayong koneksyon. Ilang minuto silang nag-scroll sa mga litrato ng pagkain, mga family picture, at mga cryptic posts ni Aling Lydia. At doon, sa isang album na may pamagat na Family Day 2022, nakita nila ang isang litrato na nagpatigil sa kanilang paghinga. Nasa litrato si Aling Lydia at ang anak nitong si Kevin. Pero sa likuran nila, nakangiti at nakaakbay kay Kevin ay si Katrina, ang caption sa ilalim ng litrato. Thank you for everything, Ninang Katrina. Scholarship, here we come. Nagkatinginan si Marisol at Clara. Kaya pala, bulong ni Marisol. Ginamit ni Katrina si Aling Lydia. Pinangakuan ng scholarship ang anak niya, kapalit ng pagsira sa akin sa harap ng ibang magulang. Ang lahat ay planado. Isang demolisyon na binuo para wasakin ang kanyang kredibilidad. Ma'am, may isa pa, sabi ni Clara. Ang boses ay seryoso. Habang naghahanap pa ako kanina, may nakita akong isang detalye tungkol sa bank registration ng K&M Solutions. Ang middle initial na ginamit sa pangalan nyo. Letter D, Marisol D. Sandoval. De la Cruz, sagot ni Marisol. Ang apelyido ko noong dalaga. Exactly, sabi ni Clara. Isang detalye na alam lang ng mga taong may access sa mga personal records nyo. Isang detalye na alam ng asawa nyo. At ng eskwelahan. Ang realisasyon ay parang kidlat na tumama sa kanila. Ang M sa K at M, sabi ni Marisol, halos hindi makapaniwala. Katrina and Marisol. Hindi nila kinuha ang pangalan ng ibang tao. Ginamit nila ang pangalan niya mismo. Isang walang hiyang pagpapakita ng kanilang kumpiyansa na hindi sila mabubuking. Isang paraan para kung sakaling pumutok man ang issue, siya ang unang malalagay sa alanganin.
Napatayo si Marisol. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong na. Ang pangangaliwa, ang paninira ni Aling Lydia, ang pagpapatigil ni Ma'am Teresita, ang pekeng kumpanya, ang pekeng pirma, at ang pananakot gamit ang kanyang anak. Hindi ito simpleng eskandalo ng pagtataksil. Isa itong malaking konspirasyon. Habang pinoproseso niya ang lahat ng ito, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Mula ulit sa opisina ng principal. Subject: Urgent. Special PTA meeting. Binuksan niya ito. Ito ay isang imbitasyon para sa lahat ng guro at magulang para sa isang espesyal na pagpupulong. Pagkalipas ng 2 araw. Ang agenda? Upang talakayin at resolbahin ang mga isyong pangmoralidad na kasalukuyang kinakaharap ng ating komunidad. Alam na alam ni Marisol kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ito isang pagpupulong. Ito ay isang bitag, isang public execution, at siya ang nakatakdang isalang. Hindi takot ang naramdaman ni Marisol pagkabasa niya ng email. Sa halip, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa kanya. Kung gusto nila ng laban, bibigyan niya sila. Pero hindi sa kanilang mga termino, kundi sa kanya. Ito na yon, Clara, sabi niya. Ang boses ay matatag. Gagawin nila ang lahat para sirain ako sa meeting na iyon. Anong plano niyo, Ma'am Sol? Tanong ni Clara, bakas sa muka ang pag-aalala. Hindi po kayo pwedeng pumunta doon ng walang armas. At hindi ako pupunta ng walang armas, sagot ni Marisol. Ang sumunod na 2 araw ay ginugol nilang dalawa sa paghahanda. Hindi para sa depensa, kundi para sa opensa. Ang kanilang sala ay naging isang war room. Ginamit nila ang printer ni Marisol para i-print ang lahat ng ebidensya. Ang business registration ng K&M Solutions, ang pekeng address, ang mga bank record na may pekeng pirma, ang screenshot ng litrato ni Katrina at Aling Lydia. Inayos nila ang lahat sa isang folder. Bawat isa ay may label. Habang si Clara ang bahala sa mga technical na bagay, si Marisol naman ay naghanda sa ibang paraan. Tinext niya ang pinagkakatiwalaan niyang pinsan para pansamantalang kupkupin si Ana sa araw ng meeting. Ayaw niyang madamay pa ang kanyang anak. Sa gabi, bago ang pagpupulong, halos hindi sila natulog. Paulit-ulit nilang pinag-aralan ang mga dokumento. Paulit-ulit nilang pinag-usapan ang mga posibleng mangyari. Paano kung hindi sila maniwala sa inyo, ma? Tanong ni Clara. Kaya nga hindi ako aasa sa paniniwala nila, ma. Sagot ni Marisol. Aasa ako sa katotohanan. Ang mga numero, Clara, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Kinaumagahan ng meeting, maagang gumising si Marisol. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Pumunta siya sa kanyang aparador at pinili ang kanyang isusuot. Hindi ang kanyang karaniwang bestida na pangguro. Pinili niya ang isang navy blue na blazer at slacks, isang suot na simple, profesional, at nagpapahiwatig ng autoridad. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Marisol na umiiyak sa sahig. Hindi na ang Marisol na yumuyuko sa palengke. Ang babaeng nasa salamin ay may matang matatag, may balikat na tuwid. Isa siyang mandirigma na handa nang pumasok sa laban ng kanyang buhay. Bago siya umalis ng bahay, dumaan muna siya sa kanyang maliit na hardin. Tiningnan niya ang kanyang bougainvillea. Ang mga dahon nito ay lanta. Ang mga sanga ay tuyot. Wala ni isang bulaklak. Simbolo ng kanyang buhay nitong mga nakaraang linggo. Hinaplos niya ang isa sa mga tuyong sanga. Babalik din ang mga bulaklak. Bulong niya sa hangin. Isang pangako sa halaman at sa kanyang sarili. Pagdating niya sa eskwelahan, ramdam niya agad ang tensyon. Ang assembly hall ay puno na ng mga guro at magulang. Lahat sila ay nagbubulungan. Pagpasok niya, lahat ng bulungan ay tumigil. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may pangungutya. Ang karamihan ay may pag-aabang na parang manonood ng isang championship match. Hindi siya yumuko.
Tinaas niya ang kanyang noo at naglakad ng may kumpiyansa. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nakita niya si Aling Lydia sa unahan, nakikipagbulungan sa ibang magulang. Nakita niya ang mga kapwa-guro na nag-iwasan ng tingin. At doon, sa entablado, nakaupo sa isang mahabang mesa, naghihintay ang kanyang mga kalaban, si Ma'am Teresita, na may pekeng ngiti sa mga labi. At sa tabi nito, ang kanyang asawa, si Ricardo Sandoval, nakasuot ng mamahaling suit na parang isang kagalang-galang na panauhin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti si Ricardo sa kanya. Isang ngiting mapang-asar, isang ngiti ng isang taong sigurado nang siya ang panalo. Hindi gumanti ng ngiti si Marisol. Tiningnan niya lang ito ng diretso. Bitbit ng kanyang folder ng katotohanan. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa harap. Nagsimula na ang laban. Sinimulan ni Ma'am Teresita ang pagpupulong sa isang mahabang talumpati tungkol sa dangal at integridad ng kanilang paaralan. Ang bawat salita ay puno ng kabalintunaan. Isang pambungad para sa pag-atake na nakahanda para kay Marisol. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang mikropono sa isang nag-aalalang magulang. Tumayo si Aling Lydia. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring malasakit. Mga kapwa ko magulang, mga kagalang-galang na guro, simula nito. Nandito po ako ngayon dahil nababahala ako. Nababahala ako sa uri ng ehemplo na ipinapakita sa ating mga anak. Paano natin matuturuan ang ating mga anak ng tamang asal kung ang isa sa kanilang mga guro ay sangkot sa isang malaking eskandalo? Isang eskandalong sumisira sa moralidad ng isang pamilya. Diretso itong nakatingin kay Marisol. Ang tanong ko lang po, Ma'am Marisol, anong karapatan niyong tumayo sa harap ng aming mga anak at turuan sila ng tama at mali kung ang sarili niyo pong pamilya ay hindi niyo kayang ayusin? Isang nakabibinging bulungan ang pumuno sa hall. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Marisol, naghihintay ng kanyang reaksyon. Naghihintay silang makita siyang umiyak, yumuko, o mapahiya. Pero hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Marisol, kalmado at may dignidad. Hindi niya pinansin si Aling Lydia, sa halip, naglakad siya papunta sa entablado. Nagulat si Ma'am Teresita at Ricardo sa kanyang ginawa. Ngunit huli na para pigilan siya. Kinuha ni Marisol ang isa pang mikropono. Salamat po, Aling Lydia, sa inyong pag-aalala. Panimula ni Marisol, ang boses ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng hall. At salamat din po, Ma'am Teresita, sa pagbibigay ng pagkakataong ito para pag-usapan ang tungkol sa dangal at integridad. Humarap siya sa mga manonood. Tama po si Aling Lydia. May eskandalo ngang nangyayari. Pero hindi po ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa isang mas malaki at mas maruming sikreto. Kinuha niya ang remote control para sa projector. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng eskwelahan ay nagbago. Ang unang lumabas ay ang business registration ng K&M Solutions. Ito po ang K&M Solutions, paliwanag ni Marisol, na parang isang guro na nagtuturo sa kanyang klase. Isang kumpanya na pag-aari di umano ng asawa ko, si Ginoong Ricardo Sandoval. Ang kumpanyang ito ang nakakakuha ng halos lahat ng kontrata para sa mga proyekto dito sa ating paaralan, na pinopondohan ng foundation na pinamumunuan din niya. Nagsimula ulit ang bulungan, ngayon ay may halong pagtataka. Sunod na ipinakita ni Marisol ang larawan ng peking address sa Bulacan. Ito po ang opisina nila, isang bakanting lote. Lalong lumakas ang bulungan. Nakita ni Marisol ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Mula sa pagiging kampante, ngayon ay may bahid na ng kaba. At sino po ang kasosyo ni Ginoong Sandoval sa kumpanyang ito? Pagpapatuloy ni Marisol. Isang click. Lumabas sa screen ang litrato ni Katrina at Aling Lydia. Ang kanyang assistant na si Miss Katrina, na siya ring ninang ng anak ni Aling Lydia, na pinangakuan niya ng scholarship mula sa pondo ng eskwelahan. Napasinghap ang mga tao.
Napatingin ang lahat kay Aling Lydia na namumutla na sa kanyang kinauupuan. Pero ang pinakamatindi po sa lahat, sabi ni Marisol, at ngayon, ang boses niya ay may bigat. Para maging legal ang kanilang mga transaksyon, kailangan nila ng isang pangalan na malinis ang reputasyon. Isang pangalan na pagkakatiwalaan ng bangko at ng lahat. Huminga siya ng malalim. Isang huling click. Lumabas sa screen ang kopya ng bank document. Naka-zoom in sa pekeng pirma sa tabi ng kanyang pangalan. Marisol D. Sandoval. Ginamit po nila ang pangalan ko, sabi ni Marisol. Ang boses ay nanginginig na sa pinipigilang emosyon. Ginamit nila ang pangalan ko para magnakaw mula sa pondo na dapat sana ay para sa edukasyon ng ating mga anak. Katahimikan. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa buong hall. Pagkatapos, ang katahimikan ay nabasag. Magnanakaw. Sigaw ng isang magulang mula sa likod. Sinundan iyon ng isa pa. Walang hiya. Ibalik niyo ang pera ng mga bata. Biglang tumayo si Ricardo. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niya lang ang lahat ng yan. Sinisiraan niya ako dahil may problema kami sa aming pagsasama, pero huli na ang lahat. Ang ebidensya ay nasa screen, malinaw. Hindi mapapasubalian. Sinubukan ni Ma'am Teresita na pakalmahin ang mga tao, pero wala nang nakikinig sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto sa likod ng hall. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama si Clara na siyang nagpapasok sa kanila. Naglakad ang mga pulis papunta sa entablado. Napatingin si Ricardo sa kanila. Pagkatapos ay kay Marisol. Sa mga mata nito, nakita ni Marisol ang lahat. Gulat, galit at sa wakas, pagkatalo. Humarap ang isang pulis kay Ricardo. Mr. Ricardo Sandoval, iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang katanungan. Habang isinasama ng mga pulis si Ricardo, napadaan ito sa tapat ni Marisol. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Pero si Marisol, tiningnan lang niya ito pabalik. Wala ng galit. Wala ng sakit. Ang naroon na lang ay awa. Habang nagkakagulo ang lahat, tahimik na bumaba ng entablado si Marisol. Sinalubong siya ni Clara ng isang mahigpit na yakap. Sa wakas, tapos na. Ang hustisya, na minsan ay tila napakalayo, ay dumating din at ang kanyang dangal na sinubukan nilang yurakan ay muling nabuo, mas matatag at mas maningning kaysa dati. Ang mga pangyayari sa Assembly Hall ay naging usap-usapan hindi lang sa loob ng eskwelahan, kundi sa buong komunidad. Mabilis na kumalat ang balita. Ang respetadong negosyante na si Ricardo Sandoval, arestado dahil sa pandarambong sa pondo ng isang foundation. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting humupa ang bagyo. Si Ma'am Teresita, dahil sa kahihiyan at sa pressure mula sa school board, ay nagsumite ng kanyang maagang pagre-retiro. Bago siya tuluyang umalis, naglakas loob itong puntahan si Marisol sa kanyang bahay. Walang pag-uusap na naganap sa sala. Nagtungo sila sa hardin, kung saan nagsisimula ng magkaroon ng bagong usbong ang mga halaman. Marisol, panimula ni Teresita, ang boses ay pagod at puno ng pagsisisi. Walang salita ang makakapagpaliwanag kung gaano ako nahihiya sa sarili ko. Nabulag ako, Marisol. Nabulag ako sa utang na loob ko kay Ricardo, sa takot na masira ang eskwelahang binuo ko. At sa proseso, ako ang sumira sa pinakamahalagang bagay, ang tiwala mo at ang sarili kong dangal. Tumingin lang si Marisol sa malayo. Alam ko po. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Teresita, at ngayon, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Sana mapatawad mo ako. Tumingin si Marisol sa matandang babae. Ang galit na dati niyang naramdaman ay wala na. Ang natira na lang ay isang uri ng kalungkutan. Pinapatawad ko na po kayo, maham, mahinahon niyang sabi. Hindi po dahil sa inyo, kundi para sa sarili ko, para makalaya na ako. Tumango si Teresita at umalis ng walang imik. Tinanaw lang siya ni Marisol hanggang sa mawala ito sa paningin. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara.
Tinuloy ni Marisol ang proseso ng kanilang legal separation ni Ricardo. Simple lang ang gusto niya, ang bahay at ang full guardianship para kay Ana. Walang habol sa pera. Walang habol sa anumang ari-arian na nakuha sa masamang paraan. At pagkatapos ng lahat, bumalik siya sa lugar kung saan siya tunay na nabibilang. Sa unang araw niya pabalik sa pagtuturo, kinakabahan siya. Paano kaya siya haharapin ng mga kapwa-guro, ng mga estudyante? Pagpasok niya sa faculty room, sinalubong siya ng katahimikan. Pero hindi ito ang katahimikan ng panghuhusga, ito ay katahimikan ng respeto. Ang ilan sa mga guro na umiwas sa kanya noon ay lumapit, nahihiyang humingi ng paumanhin. Tinanggap niya ang lahat ng iyon ng may ngiti. Pero ang pinakamahalagang sandali ay nang pumasok siya sa kanyang classroom. Ang mga estudyante niya ay nakaupo ng tahimik sa kani-kanilang upuan. Pagkakita sa kanya, sabay-sabay silang tumayo. "Good morning, Ma'am Marisol," bati nila, mas malakas at mas masigla kaysa dati. Napangiti si Marisol, isang ngiting abot sa kanyang mga mata. Nang mapatingin siya sa kanyang teacher's table, may nakita siyang isang tangkay ng puting rosas na nakalagay sa isang maliit na bote. Isang simpleng regalo, pero katumbas ay buong mundo. Habang nagsisimula siyang magsulat sa pisara, ramdam niya ang panibagong sigla. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay tuluyan nang nawala. Pag-uwi niya ng hapong iyon, may isang sulat na naghihintay para sa kanya. Galing sa city jail. Kay Ricardo, nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Ang sulat ay puno ng pagsisisi, ng mga pangako ng pagbabago, at ng pakiusap na bigyan siya ng huling pagkakataon para makipag-usap kahit sa huling pagkakataon na lang. Hawak-hawak ni Marisol ang sulat. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Nakita niya si Ana na masayang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang bougainvillea, na dati tuyot, ay may mga maliliit ng usbong ng bulaklak. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Inilapag niya ang sulat sa mesa, hindi pa niya alam kung ano ang isasagot. Siguro, balang araw, kakausapin niya ito. Siguro hindi na. Pero sa ngayon, hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang bag lumipas ang 6 na buwan. Isang maaliwalas na Sabado ng umaga, nagmaneho si Marisol papunta sa city jail. Ito ang unang beses, at marahil ay huling beses, na dadalawin niya si Ricardo. Nagdala siya ng isang maliit na bayong ng prutas, hindi dahil sa anumang natitirang pagmamahal, kundi dahil sa simpleng pagiging tao. Sa loob ng visiting area, sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Malaki ang ipinayat ni Ricardo. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng lungkot at panghihinayang. Nag-usap sila gamit ang telepono. "Salamat sa pagpunta mo, Sol," sabi ni Ricardo. Ang boses ay basag. "Araw-araw, pinagsisisihan ko ang lahat. Sana mapatawad mo ako." Tinitigan siya ni Marisol, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang tao na nagkamali. "Matagal na kitang pinatawad, Ricardo," mahinahon niyang sagot. "Hindi para sa iyo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ko." "Mahal pa rin kita, Sol," umiling si Marisol, isang maliit at malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Ang minahal mo, Ricardo, ay ang ideya ng isang asawang laging nandyan. Ang minahal mo ay ang kaginhawaan, pero hindi mo minahal ang tunay na ako. At siguro, ganoon din ako sa iyo. Tapos na tayo." Tumayo na siya. "Mag-iingat ka dito," sabi niya bago tuluyang tumalikod. Hindi na niya narinig ang sagot nito. Hindi na rin kailangan. Sa paghakbang niya palabas ng gusaling iyon, ramdam niya ang huling hibla ng nakaraan na tuluyan ng naputol. Malaya na siya. Pagbalik niya sa eskwelahan para sa isang community gardening project, sinalubong siya ng isang tanawing nagpuno ng kanyang puso. Ang hardin ng eskwelahan ay puno ng buhay. Ang mga guro, magulang at estudyante ay sama-samang nagtatanim, nagdidilig,
at nagtatawanan. At sa gitna ng lahat, ang kanyang bougainvillea. Hindi na ito lanta. Ang mga sanga nito ay puno ng malalagong dahon at sa bawat dulo, namumukadkad ang mga kumpol-kumpol na bulaklak, kulay rosas, puti at magenta. Nagniningning ito sa ilalim ng sikat ng araw, isang simbolo ng katatagan at muling pagsilang. Mama! Napalingon siya. Tumakbo papalapit sa kanya si Ana. May daladalang isang paso ng bagong tanim na sampagwita. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang ganda-ganda po ng hardin natin, Mama, sabi ni Ana, ang mga matay nagniningning. At ang ganda-ganda niyo po. Hinaplos ni Marisol ang buhok ng kanyang anak. Tumingin siya sa paligid, sa mga bulaklak, sa mga ngiti ng kanyang mga estudyante, sa maliwanag na kalangitan. Dito siya nabibilang. Hindi na siya si Mrs. Sandoval, ang asawa ng isang negosyante. Hindi na siya ang babaeng pinagtsismisan sa palengke. Siya si Ma'am Sol, ang guro, ang ina. Ang babaeng natutong ipaglaban ang kanyang dangal. Ang babaeng natagpuan ang tunay na kaligayahan, hindi sa pag-aalaga ng ibang tao, kundi sa pagpapalago ng kanyang sariling hardin. At habang nakatayo siya roon, sa gitna ng mga bulaklak, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng walang katapusang pag-asa.